Maraming tao ang hindi nag-iisip ng long term kung ano ang mangyayari sa buhay nila. They are just thinking kung ano ang mangyayari sa ngayon. Well, kung ikaw nag-iisip ka kung anong career ang gagawin mo or anong path sa buhay mo ang ipupursue mo, think long term. Okay, marami sa atin yung present na situation natin is naging result siya because sa mga past decisions natin. Like for example, kung ano yung course mo ng college and ano yung trabaho mo ngayon, resulta lang din yan ng influence ng parents mo, ng friends mo, ng mga kakilala mo, or baka yun lang yung uso dati. Like for example, sa akin, ang naging graduate ako ng Mechanical Engineering Technology at nagtrabaho ako as machine designer before, I thought na yun na yung gusto ko na maging long-term career. Pero may na-realize ako at yun yung mga explain ko ngayon sa inyo kung ano yung career na gusto nating maging and paano natin siya gagawing long-term. Number one, giging financially free ba tayo? Ba yung magbibigay sa atin ng mga pangarap natin or for just to survive lang? So, ang nangyari kasi sa akin nung nakapagtrabaho na ako, akala ko, dun sa previous job ko, dun na ako ay yayaman, doon na ako aasenso. But after working for 6 years, wala pa rin nangyari, wala pa rin akong naiipon at ganoon pa rin paulit-ulit lang yung nangyari. And pangalawa is yung time, na kapag ikaw ginawa mo na yung career mo yon, balance ba yung buhay mo? Hindi ka lang ba nagtatrabaho lang para sa pera or alipin ka lang ng pera? Meron ka rin bang oras para sa sarili mo? So, ang dami ko pong mga nakausap ng mga OFWs. And actually, ako before, na-offeran din ako na mag-work abroad. Pero na-realize ko na ang dami ko rin mga batchmates, ang dami ko rin mga classmates na nagtrabaho sa ibang bansa. Oo, may malaki yung income nila doon, pero ang kapalit nun is yung oras na isa-sacrifice nila kasama yung family nila. Kasi kumikita sila ng malaki na halaga sa ibang bansa, pero ang kapalit nun, hindi naman nila kasama yung pamilya nila. So ako, lumaki kasi ako na kasama ko talaga yung parents ko growing up. So alam ko kung ano yung effect sa bata the moment na kasama niyang lumaki yung mga magulang niya. And ang dami ko ng mga nakausap din ng mga OFWs na because hindi nila kasama yung anak nila nung lumalaki, hindi naging maganda yung resulta doon sa mga anak nila. Hindi ko naman nila lahat, pero mostly ng mga OFWs ng iba, umalis ng ibang bansa, nabuo pa yung pamilya, pero nung bumalik, hiwalay na or di kaya naging broken family na. So, syempre, ayaw natin mangyari yun. So, isa yun sa mga kailangan natin na i-consider na factors na financially free ka, at the same time, may oras ka para sa mga taong nagmamatter sa you the most. Ang isa kasi sa misconception ng mga Pilipino kapag sinabing abroad or nasa ibang bansa or OFW, ang dami-dami ng pera or ang yaman-yaman na. But ang reality noon, hindi naman lahat ng nag-abroad is umaasenso talaga yung iba. Oo, malaki yung sahod sa ibang bansa, pero malaki din yung gastos or expenses. And minsan, ang nangyayari, nagiging parang ATM na yung ibang OFW na kapag may emergency, tinatawagan, pag may emergency sa Pilipinas, may mga aksidente or ano man yung kailangan ng pera, kailangan agad-agad. So, nakakalungkot man, pero yun nangyayari sa mga kababayan nating OFW. So hindi lahat ng nag-abroad sinuswerte, hindi lahat ng nag-abroad yumayaman. Karamihan sa ng ibang bansa, hindi naman ganoon kalaki ang savings, kaya nga hindi nakapag-for good or hindi makauwi ng Pilipinas. Kasi kapag alis sila sa ibang bansa or tatapusin nila yung trabaho nila doon at mag-for good na sila sa Pilipinas, wala din silang pagkakakitaan dito. So hindi lahat ng nag-abroad ay nagiging okay yung buhay nila. Diba, isa yun sa pinaka-importante sa atin yung oras, especially yung mga oras na kasama yung family natin. Pangatlong factor na kung consider natin if we want to think long-term is yung impact, yung value na mabibigay natin sa mga taong nakakasalamuhan natin, nakakatulong ba tayo sa ibang tao. So, napaka-fulfilling kasi sa pakiramdam kapag alam natin na yung career na ginagawa natin is nagkakaroon siya ng malaking impact or maraming nagpapasalamat sa ating mga tao kasi natutulungan natin silang magbago din yung takbo ng buhay nila. Pang-apat na factor na kinonsider ko is yung lifestyle. Ang sarap experience na yung career na ginawa mo na binibuild mo ng long term is yun yung nagbibigay sa iyo ng magandang lifestyle. Yung tipong hindi mo kailangan magpaalam sa amo mo para lang makapagbakasyon, hindi mo kailangan na kung nasa bakasyon ka man, wala din yung isip mo kasi isipin mo may trabaho ka pa kinabukasan sa susunod na araw. And yung tipong you are your own boss. Last is yung retirement. Syempre, hindi tayo habang buhay malakas, hindi tayo habang buhay kaya natin magtrabaho. 'Di ba? Ang katawan natin is
'Diba? Unti-unti habang nag-age yan, syempre manghihina yan ng hihina. So yung career na pinipili mo ba, yung ginagawa mo ngayon, yung long-term na effect niya is kapag dumating ka na sa age na gusto mo nang magpahinga, mag-retire, is kumikita ka pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng income. Ang tawag natin dyan, yung nagbi-build ka ba ng passive income. Kaya din naman pinili ko yung business na to, kaya din naman ako nandito sa network marketing because syempre unang-una gusto ko maging financially free. Pangalawa, gusto ko na habang kumikita ko ng malaki, marami din akong oras para sa sarili ko. Pangatlo, gusto ko rin na habang binibuild ko yung business ko, binibuild ko yung success ko, marami rin akong natutulungang tao. Ang pinakamagandang trabaho sa mundo is yung trabahong kaya mong baguhin yung buhay ng ibang tao. And number 4 is, syempre, yung lifestyle. Deserve natin yung buhay na we don't need a vacation from. Pwede mong gawin yung business mo pag nasa bakasyon ka. Pwede mong gawin yung business mo pag nasa ibang bansa ka. Pero yung last is yung retirement. So, if ikaw nag-iisip ka ngayon ng path na tatahakin mo, na seryosohin mo, this is the best opportunity, this is the best platform, this is the best career. Na for me, nakita ko, kaya din naman ako nandito. And ang dami din mga members ng community natin na tuloy-tuloy na ginagawa yung business kasi nakita na yung importance na yun at nakita na yung mas malaking vision ng business natin, which is nga ang long-term siya. So, I hope may mga natutunan kayo sa video na to. So, again, think long-term. Thank you so much. My name is Rafi Francisco, your super coach.